na ako sa desisyon ko. Iwanan ka na namin ng anak mo, Joji. Ay, Amila naman. Huwag mong gawin sa akin to. At bakit hindi ko gagawin? Sige nga. May anak tayo. Hayaan mo na lang ba na lumaking wala kinikilalang ama yung bata? Mas mabuti pa na wala na siyang kilalaning ama kesa naman sa meron nga pero pulpul at batugan na kagaya mo. Sobra ka naman makapagsalita. Totoo naman sinabi ko, di ba? Na pulpul ka at batugan kasi kung hindi, sige sabihin mo, bakit nalugi yung negosyo niyo nung kaibigan mo? Di ba kasalanan mo? Di ka marunong mag-costing at mag-handle. Puro ka lang gastos. Hindi na bumabalik kapital nyo tapos ang lakas pa ng loob mo magmalaki sa akin na marami kang nalalaman sa pagpapatakbo ng negosyo? Hanggang ngayon ba naman issue pa rin sa'yo yan? Aba oo, at bakit hindi? Sige nga. Kainis naman eh. Ikaw pa talaga may ganang mainis? Dapat nga ako yung mainis dito. Imbes kasi na maghanap ka ng mapagkakakitaan mo, pagkatapos malugi ng negosyo nyo, naging batugan ka na. Palibasa may trabaho ako kaya sa akin mo na inaasa lahat-lahat. Maghanap naman ako pero nagpapalipas lang ako ng sama ng loob doon sa nangyari sa negosyo namin. Ilang buwan ka na nagpapalipas ng sama ng loob? Hindi pa rin ba tapos yan? Kasi Alam mo para sa akin, nagdadahilan ka na lang. hindi ako nagdadahilan ha. Hindi raw. Pero bakit hanggang ngayon wala ka pa rin matinong trabaho? Naghahanap pa nga lang. Naghahanap daw kahit puro mobile games lang yung inaatupag mo? Akala mo siguro di ko nakikita no? Ano ba kasi nirereklamo mo dyan? Inaalagaan ko naman yung anak natin pag nasa trabaho ka. Saka wala naman tayo binabayarang upa. Kung sa pagkain naman, nakikihati-taki na mama at papa. At proud ka pa talaga na hanggang ngayon nakikipisan pa rin tayo rito sa mga magulang mo? Hindi naman sa ganun. Pagiging practical yung tawag doon. Ibang klase. Pagiging practical daw. Sabihin mo, masyado ka na lang naging kampante na umasa sa kanila kahit na matanda ka na. Matanong nga kita, di ka man lang ba nakakaramdam ng kahihiyan dyan sa katawan mo dahil hanggang ngayon umaasa ka pa rin sa mga magulang mo? Bakit naman ako mahihiya? Sabi mo nga, mga magulang ko naman sila. So ibig sabihin wala nga? Meron pala. Nahihiya rin ako sa kanila. Kung nahihiya ka, sana nagsisikap ka. Kaya lang sa nakikita ko walang hiya ka talaga, Joji. Grabe naman. Totoo naman eh. Oo, grabe ako. Wala ka bang pangarap sa amin ng anak mo? Ni minsan ba di pumasok dyan sa utak mo na ibukod kami para makapagsimula tayo ng buhay natin bilang pamilya? Nangarap naman ako pero… Puro ka pero. Wala ka talagang pangarap hanggang salita ka lang. Kaya diyan ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Please, Amila. Huwag mo kong iwanan. Parang awa mo na. Wala na akong awa. Ubos na. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Kayo ang buhay ko. Wow ha? Ngayon may pasabi-sabi ka pa ng ganyan? Akala mo ba mauuto mo pa ako? Kung noon, oo. Kasi naniwala at nagtiwala ako na magbabago ka. Na marirealize mo mga pagkukulang mo sa amin ng anak mo bilang padre de pamilya. Pero ngayon, nek-nek mo. Hindi mo na mabibilog ulo ko, Joji. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin mo, gagawin ko. Wala. Di ba gusto mo ako maghanap ng trabaho? Sige, maghanap ako ngayon din. Wag na. Baka manghingi ka pa sa akin ng pamasahe at pangkain mo pag nagutom ka sa labas. Mapagastos pa ako sa'yo. Oy, Amila, sumusobra ka na talaga ha? Ikaw nga sobra-sobra na yung katamaran at kapulpulan mo. Nagreklamo ba ako? Ngayon lang, dahil punong-puno na ako. Isipin mo na lang kung anong magiging future namin ng anak mo sa'yo. Wala. Kaya mabuti pa ako na lang mag-isa magpalaki sa kanya. Magkanya-kanya na tayo. Bahala ka na sa buhay mo. Papadudot naging magkatrabaho kami ni Joji at doon kami nagkakilala taong 2021. Naging magkaibigan kami lalo at iisa lang ang grupo namin. Kami lang yung single ng mga panahong yon kaya sinimulan kaming tuksuhin ng mga kasamahan namin sa isa't isa. Noong una ay sinakyan ko lamang ang pang-aasar nila dahil baka tumigil din sila kinatagalan. Lalo na at nagpahayag na rin ako na wala pa akong interes na pumasok sa relasyon matapos ang breakup namin ng ex-boyfriend ko noong pandemic. Matagal din kasi kaming naging mag-on at umabot din ng 7 taon kaya sinabi ko sa sarili ko na gusto ko munang enjoyin ang pagiging single ko. Kaya
Kaya lang ay hindi pa rin tumigil ang mga kasamahan namin sa trabaho sa panunukso sa amin ni Georgie. Hanggang sa napansin ko na lamang na kinagiliwan na niya yon. At kapag naiinis ako sa mga pangaasar nila, Papa Dudut, ay sinasabihan nila akong KJ o Killjoy. Sa huli inamin sa akin ni Georgie na nahulog na siya sa akin. Sa totoo lang ay hindi ko naman naramdaman na masamang tao siya. Mabait siya at may itsura naman. At kahit na noong sinabi kong hindi pa ako ready makipagrelasyon, ay nirespeto niya yon. Kinatagalan, tinanong niya kung pwede akong ligawan. Sa isip ko ay ligaw pa lang naman. Hindi pa sigurado kung sasagutin ko na siya. In short ay pumayag ako, kaya lang dala ng kalasingan at bugso ng damdamin noong isang beses na nagkayaan kaming uminom ng mga katrabaho namin ay doon na may nangyari sa amin ni Georgie. Bali nag-check-in kami noon sa isang motel sa Pasig para magpalipas ng gabi. Alam ko naman na kasalanan ko rin dahil naging mapusok ako ng gabing yon. At laking takot at pagsisisi ko nang mabuntis ako ni Georgie. Pinanagutan naman niya ako at binahay. Tumira kami sa kanila kasama ang parents niya at dalawang nakatatandang kapatid na lalaki. Pero sa loob lang ng ilang buwan hanggang sa makapanganak ako ay hindi na talaga kami naging okay ng dati kong kinakasama. Lalo na at 2 buwan bago ko manganak ay nag-resign siya sa trabaho namin para makipag-business partner sa kaibigan niya. Pero makalipas lamang ng 2 buwan ay nalugi ang negosyo nila. Hindi na bumalik ang drive ni Georgie sa pagtatrabaho hanggang sa makapanganak ako. At nung matapos ang maternity leave ko ay ako na ang naghanap buhay sa amin. Makalipas ang 6 na buwan simula na maghiwalay kami ni Georgie ay hindi sinasadyang nag-cruise naman ang landas namin ng panganay niyang kapatid na si Bernie Papa Dudut. Uy, ang mahal dito sa kinainan natin. Huwag kang mag-alala. Treat ko naman since ako yung nagyaya sa'yong kumain dito. Alam ko, pero nakakahiya pa rin. May trabaho naman ako, pero nagtitipid kasi ako ngayon, lalo na nagagatas at diaper pa yung anak ko. Oo, ayan o. Kakabili ko pa nga lang. Galing ako sa grocery bago mo ako nakita dun sa sakayan ng mga UV. Oo nga eh. Sakto. Kaka-out ko pa lang sa shift ko. Sipag mo talaga. Kahit linggo nagtatrabaho. Wala ba kayong off? Meron naman pero depende kung kailanganin sa ospital. Magjo-duty talaga kahit nakasarapan pa ng tulog mo. Ganon talaga. Ito yung pinili kong propesyon. Hindi ba mahirap maging nurse dito sa Pinas? Mahirap. Parang lahat naman ng trabaho mahirap. Pero masaya ako na pinaglilingkuran ng bansa natin. Sa bagay. Pero di ba uso na yung ibang kababayan natin na nurse nag-a-abroad? Oo, matagal na namang ganun ang sistema. Ikaw ba, hindi mo ba naisip na mag-abroad? Curious lang kasi di hamak na mas malaki kikitain mo doon kaysa dito. Oo nga, kaya lang kailangan ako ng mga kababayan natin. Siguro sa iba, di nila maiintindihan tong prinsipyo ko. Pero masaya naman ako sa ginagawa ko. At hindi ko naiisip na mag-abroad para lang kumita ng malaki. Tama ka naman, pero sigurado akong maiisip mo rin yun pag nagkaanak ka na. Iba rin talaga pag may anak na. Uunahin mo talaga ang kapakanan niya. Oo naman, anak muna bago ang sariling prinsipyo. Pero don't get me wrong ha, bilib ako sa'yo at sa lahat ng mga nurse na piniling magtrabaho rito sa Pilipinas. Kayo kaya at iba pang nasa medical field ang modern hero dito, lalo na nung nag-pandemic. Thank you. Huwag ka mag-thank you, totoo lang sinasabi ko. Kumusta na pala kayo ng pamangkin ko? Okay naman kami. Bibong bata yung pamangkin mo, magana rin kumain. Natutuwa nga ako dun kasi di mahirap alagaan eh. Speaking of, sino pala nagbabantay sa kanya pag nasa trabaho ka? Yung mama ko, pero tsahin ko talaga yun ah. Ah, ibig sabihin, doon kayo nakikituloy ngayon?
Oo, malayo ko siyang kamag-anak sa mother side. Third cousin ng nanay ko. Mag-isa lang siya sa bahay nila ngayon matapos mamatay sa stroke ng asawa niya last year. May mga anak naman, 2 babae. Pero nasa ibang bansa na pareho. Okay naman kayo doon. Oo, mabait yung tiyahin ko, para ko na siyang nanay. Ako lang talaga yung medyo pasaway nung kabataan ko kasi di ako nakinig sa kanya. Talaga? Ibig sabihin, tumira ka na rin sa kanila noon? Oo, inampun niya ako at pinag-aral nila ng asawa niya sa kolehiyo. Kaya lang pasaway talaga ako. Di ko tinapos hanggang second year lang tapos nagtrabaho na ako. Umalis na rin ako sa kanila noon gawa ng hiya. Pero di naman talaga ako lumaki sa kanila ha. 18 anyos na ako nung napadpad ako sa poder nila. Galing ako nun sa Aklan, lumuwas lang dito nung namatay tatay ko. Wala rin naman akong nanay, sumakabilang bahay na raw sabi ng kamag-anak namin. Grabe, ang dami mo palang pinagdaanan, bata ka pa lang. Medyo. Marami rin akong mga maling desisyon sa buhay na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Katulad na lang nung sana nagtapos ako ng pag-aaral para kahit paano maganda naman yung trabaho ko. Sapat lang kasi para sa amin ng anak ko yung sinusweldo ko. Minsan kulang pa. Bakit? Hindi ba nagpapadala ng pera sa inyo si Georgie? Naku, hindi. Pero di ko na rin naman siya hinihingan kasi saan naman siya kukuha ng pera na ipapadala sa amin, di ba? Kung sa mga magulang niyo pa siya manghihingi, ako na ang nahihiya. Kaya nga nag-decide na ako makipaghiwalay sa kapatid mo. Ay, nalungkot talaga kami ng husto nung umalis ka sa bahay. Lalo na sina mama at papa. Lagi nilang hinahanap yung apo nila. Tungkol sa bagay na yan, wala naman akong intensyon na ilayo sa inyo yung anak ko. Di pa lang talaga ako handang ipakita siya kay Georgie. Pero sa nakikita ko naman, nagbago na si Georgie. Sa ngayon, nagsisikap siya na makapaghanap ng trabaho para raw may mukha na siyang ihaharap sa inyo. Ilang buwan na kaming hiwalay, hindi pa rin ba siya nakakahanap ng bagong trabaho? May nahanap at napasukan naman pero di nagtatagal. Ewan, sabi niya depressed daw siya. Hindi makapag-focus gawa ng lagi kayong iniisip. Amila, wala na ba talagang chance na magkabalikan kayo ng kapatid ko? Gusto mo bang malaman ng totoo? Oo, Hindi ko alam. Okay naman kami ng anak ko. Masaya kami kahit kaming 2 lang. Nakakapagod maging nanay at tatay sa anak namin pero kinakaya ko. ay, hindi rin naman kita masisisi kung masyado ka nang napuno at napagod kay Georgie. Kasalanan din naman kasi talaga niya. Papadudot simula nang maghiwalay kami ni Georgie ay in-unfriend ko na rin sa social media ang lahat ng miyembro ng pamilya niya. Desidido na kasi akong kalimutan sila at magsimula ng bagong buhay kasama ang anak ko. Kaya nga hindi ko napigilang makonsensya nang banggitin ni Bernie ang pang-unfriend ko sa kanya sa kwentuhan namin ng araw na yon. Lalo't wala naman siyang ginagawang mali sa akin noon. Sa 2 kuya ni Georgie, si Bernie ang pinakamabait, maginoo, gentleman at guwapo. Nung unang beses na dinala ko ng dati kong kinakasama sa bahay nila para makilala ang pamilya niya, ay napansin ko na talaga si Bernie. Nagtatrabaho siya bilang isang nurse, maasikaso siya sa akin ng mga panahong yon. Palibhasa ay masaya raw siya dahil magkakapamangkin na raw sila. Sa buong panahon ng pamamalagi ko kina Georgie ay nakuha ni Bernie ang buong atensyon ko. At kahit hanggang sa pag-uwi ay si Bernie ang tumatakbo sa aking isipan imbes na ang dati kong kinakasama at tatay ng magiging anak ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, bago kami naghiwalay ng landas ni Bernie, noong nagkita kami ay nagkapalitan kami ng social media. Gusto niya raw kasing makumusta ang pamangkin niya kaya hindi na ako tumutol pa. Hindi ko naman sila tinanggalan ng karapatan sa ano ko pero ayoko na talagang makisama kay Georgie. Para sa akin ay masyadong pabuhat ang taong yon. At nakampante na lamang sa buhay na sinusuportahan ng mga magulang nila. Batugan pa at kung kailan ako nag-decide na tapusin na ang lahat sa amin saka pa lamang sasaniba ng kusa
na maghanap ng trabaho. Kaya nga wala talaga akong ka-interes kay Georgie noong nagkikwento tungkol sa kanya ang Kuya Bernie niya. Kunwari ay may pakialam ako pero wala na talaga. Ganon pala kapag napagod ka na at naging manhid. Sa pagpapatuloy ng kwento ko ay nagkaroon kami ng constant communication ni Bernie sa Messenger. Pero tungkol lang naman sa anak ko na pamangkin niya ang aming pinag-uusapan. Isang araw, in-invite niya ako na pumunta sa kanila dahil birthday ng papa nila. Ayoko sana umaten pero noong parang naglambing na siya sa akin na gusto raw makita ng parents nila ang anak ko, ay hindi ko na siya natiis pa. Ayos lang naman talaga sa akin na pumunta sa kanila. May isang tao lang na ayokong makita ang pagmumukha, Papa Dudut. Amila, anong ginagawa mo rito? Ano bang klaseng tanong yan? Eh di inimbitahan ako rito. Sino nag-imbita sa'yo eh? Halos wala na kaming kontak sa inyo ng anak ko. Ako ang nag-imbita sa kanila rito sa bahay. Ikaw kuya? Oo, may masama ba doon? Wala, pero paano kayo nagkaroon ng kontak ng ex ko? Wala ka na sigurong pakialam doon. Anong wala eh? Nanay ka pa rin ng anak ko. Tapos wala akong kontak sa'yo pero si kuya meron? Kumalma ka nga muna. Paano ako kakalma? Sige nga. Hindi mo sinabi sa akin na nagkakausap pala kayo ni Amila. Baka naman sinusulot mo na siya sa akin ha? Hinay-hinay ka sa pagsasalita mo, Joji. Baka nakakalimutan mong kuya mo pa rin ako. Walang kuya pag pag-ibig na pinag-uusapan. Siraulong to. Ano ba yung pinagsasabi mo? Eh wala naman kaming relasyon ni Bernie. Saka nung nakaraang araw lang naman kami nagkaroon ng contact dahil aksidente kaming nagkita matapos kong mamili sa grocery. Masyado ka malisyoso. Naninigurado lang naman ako. At bakit kailangan mong manigurado eh hindi rin naman tayo? Eh kasi, syempre, bakit pa rin tignan yun no? Naging tayo. May anak pa nga tapos papatol ka sa kuya ko? Alam mo, kung hindi lang birthday ni Papa, baka kanina ko pa pinadugo sa suntok yung bunganga mo. Napakabastos mo. Pati ako na kapatid mo, pinag-iisipan mo ng ganyan? Mahirap na. Hirap sa'yo, masyado kang sigurista na wala sa lugar. Di na ako magtataka bakit iniwan ka ni Amila eh. Ano sinabi mo? Ulitin mo para masapa kita. Mahiya ka nga. Gagawa ka pa talaga ng eksena sa birthday ni Papa. Ikaw nga walang iya eh. Inibita mo si Amila. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Alam ba nila mama at papa na pupunta sa larito ng anak namin? Oo, alam nila. Kaya expected nila pagdating ng mag-ina mo. Ewan ko ba naman kung nasa ang lupalop ng daigdig yung utak mo nung sinabi ko yun sa dinner natin last time. Di ka nakikinig. Tapos ako pa sisisihin mo na wala kang alam sa pagpunta nila rito sa bahay? Ha? Hindi ko nga talaga alam. Kahit kailan talaga, Joji. Mag-sorry ka sa kuya mo. Nakakahiya ka. Ayoko nga. Hindi ka lang sigurista na wala sa lugar. Ma-pride ka rin. Bahala ka kung anong gusto mo sabihin. Maiwan ko na kayo. Maglalaro na lang kami ng anak ko. Tingnan mo yung taong yun. Hindi pa rin pala nagbabago. Pasensya ka na kung ganun pa rin ugali ni Joji. Ako nga dapat humingi ng pasensya sa'yo eh. Napagkamalan pa niya tayong may relasyon kahit wala naman. Naiintindihan ko naman yung galit niya pero kapatid niya ako. Hindi ko magagawa yung iniisip niya. Hindi ko siya maintindihan kasi hiwalay na rin naman kami. Wala na siyang dapat pakialam kung gustuhin kong pumasok sa panibagong relasyon. Bakit? May bago ka na bang nagugustuhan? Ha? Wala pa pero in the future ba? Okay. Pero tingin ko, kaya nagkakaganon si Joji dahil mahal ka pa rin niya. Talaga? Oo, sabi mo nga, ma-pride siya. Kaya di niya talaga kayang aminin yung nararamdaman niya. Pero halatang halata siya masyado. Anong masasabi mo? Ewan ko, di ko alam kung matutuwa ako o maiinis. Mabuti pa, kalimutan mo na lang yung tinanong ko. Ayoko namang masira yung mood mo. Pumunta kayo rito para sa birthday ni Papa at hindi sa kung anong family drama. Tama ka. Ayoko magpaka-stress kaya sana lubayan ako ng kapatid mo. Para kasi siyang stress na nagkatawang tao. Sa tono mo, parang wala ka na talagang natitirang pagmamahal sa kapatid ko ah.
Para sa akin, tatay pa rin naman siya ng anak namin. Pero hindi ko na alam kung may lugar pa siya sa puso ko, kung sakaling plano niyang makipagbalikan. Hindi naman sa pinangungunahan kita pero baka nasasabi mo lang yan sa ngayon. Hindi ako sigurado. Depende kung mag-iiba ang ihip ng hangin. Sabi mo nga, di ka na magtataka bakit kami naghiwalay ni Joji. Oo, kitang-kita ko na napaka-immature ng kapatid kong yan. Nakakahiya. Ewan ko ba dyan? Walang minana sa inyo ng isa niyo pang kapatid. Ang layo sa ugali niyo. Papadudot na sira na ang buong panahon na nandun ako sa bahay nila Bernie nang dahil kay Joji. Walang minuto na hindi niya ako pineste ng mga tanong kung bakit nag-uusap kami ng kuya niya. At kahit na sinabi ko naman na noon lang ulit kami nagkaroon ng komunikasyon at pawang tungkol lang sa bata, ang pinag-uusapan namin ay hindi talaga naniwala si Joji. Bukod doon ay lagi pa niya akong tinatabihan. Bagay na kinairita ko pero hindi ko na lamang pinapahalata. Natapos ang dinner na yon nang masama ang loob ko kay Joji. At hanggang sa makauwi kami ng anak ko sa bahay ay naiinis pa rin ako. Dahil sinira niya ang mood ko. Buti na lang at nandun si Bernie para pambalanse. Pero ewan ko ba kay Joji dahil halatang halata na pinagsesenosan ang sariling kapatid. Makalipas ang 3 araw ay nagulat ako nang chinata ko ni Joji sa messenger. Sinabi niya na gusto niyang makipagkita sa akin. Nung una ay hindi ako pumayag dahil busy ako sa trabaho pero ang totoo ay ayoko lang. Kaso'y makulit siya at nagmamakaawa na huwag ko siyang i-block. Sakto't gagawin ko sana yon, yung pambablock sa kanya sa messenger. Sa huli ay pumayag din ako makipagkita sa dati kong kinakasama, Papa Dudut. Natatandaan ko, paborito mo rito sa cafe na to kaya dito kita dinala. Ah, oo. Paborito ko nga rito. Natatandaan ko pa rin yung kape na gustong-gusto mong in-order dito. Pati yung cake na kaparis nun. Ano ba kasing kailangan mo? Ha? Sabi ko, ano bang kailangan mo? Bakit mo ako kinukulit na makipagkita sa'yo? Pwede bang mamaya ko na sabihin? Umorder muna tayo para makakain tayo. Hindi ako pumayag makipagkita sa'yo para kumain kasama ka. Kaya sabihin mo na kung anong kailangan mo sa akin. Kamila naman. Bakit? Ano bang ginawa ko? Medyo tumataas yung boses mo. Nakakahiya pinagtitinginan na tayo ng tao. Ay, nakakainis ka kasi. Ayaw mo pa akong diretsuhin, dami mo pang cheche-bureche. Sige, para lang malaman mo. Nakipagkita ako sa'yo para makausap ka. Tungkol saan ba? Tungkol sa atin. Anong tungkol sa atin pinagsasasabi mo? Sa pamilya natin. Napag-isip-isip ko kasi na gusto ko nang ayusin ang pamilya natin. Hindi ako naniniwala na bigla mo lang yan naisip. Kilala kita, Joji. Wag ako. Napag-isip-isip ko nga. Pero mas lalo ko lang na-realize nung kinausap ako ni Kuya Bernie. Ha? Anong pinag-usapan niyo ni Bernie? Marami pero nagsimula yun nung tanongin niya ako kung mahal pa ba kita. Sabi ko, oo, mahal pa kita. Ang totoo, hindi naman nawala yung feelings ko sa'yo kahit na naghiwalay na tayo. Tapos sinundan niya ako ng tanong na kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon para ayusin ang pamilya natin, susunggaban ko raw ba? Sabi ko, oo naman. Kaya hiningi ko sa kanya yung pangalan mo sa messenger at naglakas loob akong i-chat ka. Ah, o tapos? Anong gusto mong gawin ko ngayon? Ayaw mo ba na maayos pa ang pamilya natin? Ayaw mo bang lumaki na may kinikilalang tatay yung anak natin? Sino ba namang ayaw nun? Siyempre gusto ko pero… Pero ano? Nag-aalangan ako. Alam mo naman kung bakit, diba? Nakakatakot sumugal sa'yo tapos sa dulo matatalo lang uli ako. Pangako, hindi ka na matatalo dahil gagawin kong lahat para may panalo tong pamilya natin. Magiging matino akong padre de pamilya, tatay sa anak natin at kinakasama sa'yo. Bigyan mo lang ulit ako ng isa pang pagkakataon para mapatunayan kong sarili ko sa inyo ng anak natin. Hindi ko alam, Joji. Hindi naman din kasi biro yung mga pinagdaanan ko noon kasama ka. Ngayon na nakaalis na ako sa sitwasyon na yon, gugustuhin ko pa bang bumalik?
may parte sa akin na gustong tanggapin yung inaalok mo kasi sino ba namang magulang na naghahangad na magkaroon ng wasak na pamilya ang anak niya, di ba? Wala. Napagdaanan ko na yan eh. Alam ko yung pakiramdam pero may isa pang parte sa akin na nagsasabi na baka mag-aksaya lang ako ng panahon pag pinayagan pa kitang makabalik uli sa buhay namin ng anak ko. Pero hindi naman ako masamang tao. Nagkulang lang ako sa inyo ng anak natin. Lang? Kailan naging lang ang pagkukulang? Ewan, pero isang beses lang naman yun. Anong isang beses? Maraming beses na yun, hindi ko lang sinabi sa'yo. Sana sinabi mo para alam ko kung saan ako nagkulang sa inyo. Ay wow ha? Kailangan ba talagang sabihin sa'yo ang lahat? Hindi ba pwedeng makiramdam ka? Sobrang manhid mo naman yata. Di sorry. Akala mo siguro maaayos ng sorry mo ang lahat, no? Alam ko na hindi maaayos yung mga bagay na nagawa ko na. Nagawa ko na nga, hindi ba? Nasa nakaraan na. Pero meron pa namang ngayon at hinaharap. Yung ngayon at hinaharap na sinasabi mo, kaya ko nang ayusin ng mag-isa. Kailangan mo pa rin ng katuwang lalo na sa pagpapalaki ng anak natin. Kung ngayon nakakaya mo pa dahil hindi pa siya nag-aaral, paano na pag lumaki na siya? Sige nga. Nandiyan ka naman, di ba? Di tulungan mo ko. Magpakatatay ka sa anak natin, pero hanggang dun na lang yon. Hindi pamilya matatawag yung ganong setup. Ang alam kong pamilya yung merong nanay at tatay sa isang tahanan. Hindi nanay lang, hindi rin tatay lang. Ha? Saan mo naman napulot yan 2024 na? Yung nalalaman mo, panahon pa yata ng mga Hapon. Please, Amila. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, hindi na sasakit ang ulo mo sa akin. Hindi na ako magiging batugan. Magsisikap na ako para sa'yo at sa anak natin. Papadudot, ramdam ko na sincero si Georgie sa mga sinabi niya sa akin ng araw na yon. At kahit na noong una ay naiinis ako sa desisyon niyang ayusin namin ang pamilya namin, deep inside ay nakaramdam naman ako ng kaligayahan. Dahil alam kong posibleng maayos pa ang pamilya namin at hindi lalaking walang kinikilalang ama ang aming anak. Pero pag uwi ko sa bahay namin ay narealize kong hindi ko pala talaga gustong makasama si Georgie. Ni ayokong maayos ang pamilya namin. Masyado lang akong nadala sa paiyak-iyak at paawa effect niya noong magkausap kami. Hindi pa naman ako pumapayag na ayusin namin ang aming relasyon dahil wala na talaga akong nararamdaman sa kanya. Kung bakit kasi hindi ko pa siya nagawang diretsuhin, noong panahong yon di sana'y wala na akong problema, papadudot. Ayokong lumabas na pinapaasa ko siya. Gayong alam ko sa sarili ko na hindi ko na siya gusto. Dahil ang totoo ay meron na akong ibang gusto. At yun ay walang iba, kundi ang Kuya Bernie niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, napansin ko noong simulang ayusin ni Georgie ang relasyon namin ay dumalang naman ang pangungumusta sa amin ni Bernie. Aaminin kong nakaramdam ako ng tampo sa kanya kahit na hindi naman niya kami responsibilidad ng anak ko. Masyado lang siguro akong nasanay na mabilis siya na mag-reply kapag nagchat-chat ako. Pero kahit marami na akong sinend na picture at video ng anak ko, ay hindi man lang niya magawang isin. Doon ako tuluyang nainis kay Bernie pero alam ko naman sa sarili ko na wala siyang ginawang mali sa akin. Meanwhile, kapag si Georgie naman ang nagchat-chat sa akin ay hindi ko naman siya kaagad nire-replyan. Nagdadahilan na lamang ako pero minsan ay nagtatampo siya. Kaya nga kahit napipilitan ay chinachat ko na lamang siya pero puro anak lang namin ang pinag-uusapan namin. One time, in-invite ako ni Georgie na pumunta sa kanila dahil wedding anniversary ng parents nila at may pa-dinner sa bahay. Walang pag-atubili akong umuo dahil naisip ko ay makikita ko doon si Bernie. Excited akong maghanap ng sexy na maisusuot at agad akong nagpaganda, Papa Dudut.
Hanggang CR ba naman? Plano mo akong sundan? Naisip ko lang naman na baka gusto mo. Gusto kong gumamit ng CR. Ano bang kababuyan yung nasa isip mo? Grabe ka naman. Kababuyan agad. Oo, bakit? Hindi ba? Kitang-kita dyan sa mukha mo yung kamanyakan. Hoy, below the belt na yun ha. Kung ayaw mong nasasabihan nun, lubay-lubayan mo ko. Hindi ko lang mapigilan na lubayan ka. Kasi ang sexy mo dyan sa suot mo. Tapos, ang ganda-ganda mo pa ngayon. For your information, matagal na akong sexy at maganda. Ay, totoo rin naman yan. Pwede ba? Huwag mo nga akong utuin. Hindi naman kita inuuto. Sinasabi ko lang yung totoo. Basta, naalibadbaran ako sa pinagsasasabi mo. Sige na, doon ka na. Naihihina nga yung tao, dinadaldal mo pa ako. O sige, pero bilisan mo lang ha. Sino ka para sundin ko? Di mo hawak oras ko, no? Sungit naman. Sige na, alis na sabi. Ito na nga aalis na. Lalakad na paalis Tagal namang umalis ang kapatid kong yun. Kanina pa ako sa CR eh. Sino ba kasi may sabing dyan ka sa CR magtago? Sino pa ba? Di ikaw. Sorry na, pero ewan ko ba dyan kay Joji masyadong tagal umalis. Ano ba kasing pag-uusapan natin? Saka bakit dito sa… Sandali, isara na natin tong pinto para meron tayong konting privacy. Amila, ano bang ginagawa mo? Hinahan mo lang yung boses mo kung ayaw mong may makarinig sa atin dito. Sige, pero sabihin mo na sa akin Daylan, bakit gusto mo akong kausapin? Hindi ka na kasi nagre-reply sa mga chat ko. Anong nangyari? Wala naman. Busy lang ako sa trabaho. Di ako naniniwala sa'yo. Dati naman nakaka-reply ka kahit gaano ka pa ka-busy eh. Ano naman ba sa'yo kung di ako nakakapag-reply? Nakuha mo pang magtanong, malaking bagay kaya sa akin yung nakakausap ka. Bakit naman? Hindi pa ba halata? Siyempre gusto kita. Nababaliw ka na ba? Baliw na kung baliw pero yun naman ang totoo. Saka matagal na itong nararamdaman ko sa'yo. Pinigilan ko lang dahil may relasyon kami ng kapatid mo. Pero ngayon hiwalay na kami. Baka naman… Hindi pwede. At bakit hindi? Dahil pilit inaayos ni Joji ang pamilya niyo. Tapos gusto mo sirain ko lang yun? Hindi mo naman sisirain ng matagal ng sira. Saka wala naman akong feelings kay Joji. Hindi ko na siya mahal. Ewan, di ko naman yata talaga siya minahal. Napakasama mo, Amila. Masama na kung masama pero ikaw ba? Wala ka bang nararamdaman sa akin? Wala. Hindi ako naniniwala sa'yo. Problema mo na yun. Akin na kamay mo. Anong gagawin mo? Akin na. Hawakan mo ako, Bernie. Please, hawakan mo ako. Amila, ano ba? Ngayon, sabihin mo na wala kang nararamdaman sa akin. Kung alam mo lang na sinuot ko tong sexy na damit na to para sa'yo. Nag-ayos ako, nagpaganda para lang sa'yo. Hahayaan mo na lang ba na masolo ako ng kapatid mo? Hindi na kita maintindihan. Di wag mo akong intindihin. Pero ikaw, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Nag-aalinlangan ka. Kitang-kita naman sa mga mata mo na gusto mo ko kaya wag ka nang mahiya. Iyong-iyo ako, Bernie. Hawakan mo pa ako. Akin na yung kamay mo. Ay, nasisiraan ka na. Sirang-sira na ako sa'yo. Sige pa. Hawakan mo ako. Ganyan nga. Sayong-sayo ang katawan ko, Bernie. Napaka-sexy mo nga. Halika mo naman ako. Ha? Sabi ko, halikan mo ko. Lubos-lubusin na natin, paligayahin mo ko. Papadudot amot langit ang kaba namin ni Bernie nang magmilagro kami sa loob ng CR ng gabing yon. Saglit lamang yon pero merong nangyari sa amin. Bago kami lumabas ay sinigurado muna niyang walang makakakita sa amin. Tapos ay nagkasundo kami. Nakalimutan ang nangyari dahil mali yon. Dapat kami raw ni Joji ang magkasama at magkatuluyan. Sa isip ko ay tutol ako pero ano na lamang ang sasabihin sa akin ng mga magulang nila sakaling malaman nila ang katotohanan. Natapos ang dinner na yon na punong-puno kami ng pagkailang ni Bernie sa isa't isa. Nalungkot ako ng husto dahil hindi man lang niya ako magawang tignan ng diretsyo at kausapin.
Maaga rin siyang nagkulong sa kwarto niya after dinner pero feeling ko ay iniiwasan niya lamang ako. Nasasaktan ang puso ko dahil pakiramdam ko ay para bang kung anong nakakadiring bagay o may malubhang sakit ang turing niya sa akin. Hindi ako sanay dahil ang kilala kong Bernie ay mabait at maalaga sa amin ang anak ko. Lumipas ang 3 araw, wala pa ring reply si Bernie sa mga messages ko. Halatang iniiwasan niya ako kaya labis akong nasasaktan, Papa Dudut. Ayos ka lang ba, Amila? Ha? Oo. Bakit mo naman natanong? Napansin ko lang na kanina ka pa nakatulala dyan. Actually, may kinukwento ko pero tinigil ko na. Kasi mukhang hindi ka naman nakikinig. Sorry, medyo pagod lang. Sa trabaho ba yan o sa anak natin? Pareho. Kulang ako sa tulog lalo na nagkasakit din yung anak natin. Ilang gabi akong puyat. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? Sana natulungan kita sa pag-aalaga sa kanya. Ayos na. Magaling na yung anak natin kaya huwag ka nang mag-alala. Pero sa'yo naman ako mag-aalala. Bakit? Mukha ka kasi magkakasakit eh. Kulang nga lang ako sa tulog. Bigla tuloy ako na konsensya dahil niyaya pa kita lumabas. Buti alam mo. Ay, sorry na. In my defense, may importante rin kasi akong gustong sabihin sa'yo. Gaano ba yan ka-importante at di mo na lang chinat? Importante nga. Kung sa chat ko sasabihin hindi ko na magagawa to. Asa na ba yun? Ano yan? Teka, ito. Nahanap ko na. Amila, alam kong marami akong pagkukulang sa'yo at sa anak natin. Pero nangako ko sa sarili ko na babawi ako. Magiging mabuting padre de pamilya ako sa inyo at gagawin ko lahat para ibigay sa inyo ng anak natin ang masaganang buhay. Sandali nga lang. Nagpo-propose ka ba? Oo, tignan mo yung laman ng box. Napakagandang singsing, hindi ba? Para sa'yo yan. Sa akin? Oo. Sinabi kasi ng Kuya Bernie ko na kung mahal kita, yayain raw kita magpakasal. Sa totoo lang, matagal ko na yung gustong gawin. Hindi pa lang ako nagkakalakas ng loob na mag-propose sa'yo. Kumbaga, naghihintay pa ako ng tamang panahon. Pero naisip ko na hindi naman darating yung tamang panahon pag hinintay mo yon. Naguguluhan ako, Joji. Saan? Sa mga sinasabi mo, sa lahat-lahat. Diyan sa pagpapropose mo. Anong magulo, desidido na nga ako. Aayusin ko na nga yung relasyon at pamilya natin, hindi ba? Sa palagay mo, maaayos yun sa pagyaya mo sa aking magpakasal? Bakit naman hindi? Nagtatanong ka pa? Hindi nga ako pumayag na magkaayos tayo. Ikaw lang yung pilit na magkabalikan tayo alang-alang sa anak natin. Pero kung ako yung tatanungin mo, ayoko na talaga. May iba ka na bang mahal? Oo, meron na. At hindi ikaw yon. Sino? Si Kuya Bernie ba? Siyempre hindi. Sa bagay, hindi ka papatulan nun kasi may girlfriend na yon. Anong sinabi mo? Sabi ko may girlfriend na si Kuya. Nagulat nga kami dahil wala naman sa bokabularyo nun yung pagsusyota. Tapos nung nakaraan lang may bigla siya pinakilala sa amin. May girlfriend na siya? Oo, matagal na raw pala niyang gusto yung babae. Dito lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na ligawan. Natawa nga ako kasi may pagkatorpe rin pala yung kuya ko. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit parang naluluha ka dyan? Wala. Napuwing lang yung mata ko. Sigurado ka? Oo nga. Sabihin mo kay Bernie, congratulations ka mo. Makakarating. Paano naman yung tungkol sa atin? Anong tungkol sa atin? Ito yung singsing. Anong gusto mong gawin ko dyan? Uulitin ko ha. Nagpo-propose ako sa'yo ngayon, Amila. Gusto ko na maging asawa ka. Tinatanggap mo ba? Hindi! Ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Iabot mo na lang yung tubig kesa magtanong ka na kung ano-ano dyan. Sige. Oo, yan. Ayun na yung tubig. Kamusta na pakiramdam mo?
Medyo nahihilo lang. Saka nasusuka. Baka may nakain kang panis o ano? Bakit naman ako kakain ng panis? Sige nga. Naisip ko lang naman dahil nasusuka ka. Ganun ako pag nakakakain ng panis eh. Ewan ko sa'yo. Ginaya mo pa ako sa'yo. Hindi ako makain ng panis katulad mo, no? Grabe ka naman. Aksidente lang naman yun. Hindi ko kasi napasingaw yung pinabao na kanin ni Mama. Mainit pa. Dapat pinalipas ko muna ng ilang minuto bago tinakpan. Ayun, napaalis tuloy. Hindi ko naman tinatanong. Hindi rin ako interesado sa kwentong panis mo. Mabuti pa uwi na lang ako. Ang sama-sama na ng pakiramdam ko, binubwisit mo pa ako. Papa Dudut, hinatid ako ni Georgie sa bahay namin noong gabing yon na masamang-masama ang pakiramdam. Ewan ko pero kakaiba talaga ang nararamdaman ko ng mga panahong yon. Parang hindi simpleng puyat dahil kung ganun lang yon, bakit ako masusuka? Parang may kumakayod na kung ano sa sikmura ko dahilan para maduwan ako. Nagpahinga ako buong gabi at nag-leave sa trabaho kinabukasan. Pagkagising ko noong umaga ay nakita ko ang padalang bulaklak at mga prutas ni Georgie. Natouch naman ako sa ginawa niyang yun at aaminin kong napagaan ng mga magagandang bulaklak ang masama kong pakiramdam. Lumipas ang 2 araw at hindi pa rin nawala ang sintomas ng pagsusuka ko. Doon ako kinabahan dahil huling beses na naranasan ko yon ay noong nagpositibo ako sa pagbubuntis sa anak namin ni Georgie. Bukod doon ay doon ko lang din napagtanto na delay ang menstruation ko. Kaya nga kahit kabado ay ginawa ko ang alam kong dapat kong gawin para malaman kung tama ang hinala ko. Nag-PT ako at lumabas doon na positibo. Buntis ako sa anak namin ni Bernie. Imbis na magtatalon sa tuwa ay napahagulhol ako ng iyak. Takot na takot ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong sabihin kay Bernie ang katotohanan pero alam kong wala na siyang pakialam sa akin, Papa Dudut. May girlfriend na nga siya, hindi ba, at ayoko namang makagulo sa relasyon nila. Pero paano ko kakayaning dalhin na mag-isa ang baby na nasa tiyan ko? Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Alanganin din naman akong sabihin kay Georgie dahil sigurado magagalit siya ng husto sa akin. Sa ngayon ay siya lang ang inaasahan kong dadamay sa akin. Sana po ay mapayuhan ako ng ating mga kabarangay. Hanggang sa mga pagkakataong ito ay nalilito pa rin po ako. Alam kong hindi ko habang buhay maitatago ang pagbubuntis ko, Papa Dudut. Gusto kong gawin ang tama pero natatakot ako sa pwedeng kahinatnan. Kung bakit kasi sa dinami-rami pa ng taway si Bernie pa na kuya ng dati kong kinakasamang si Georgie. Napakagulo at komplikado ng pinasok kong sitwasyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, and God bless and more power sa Barangay Love Stories. Maraming salamat na rin po sakaling mapili po ninyong itampok ang kwento ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Amila. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.